At sa usapin pa rin ng war on drugs ng Duterte administration, posibleng sumunod si dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo sa ginawa ni dating PCSO General Manager Royina Garma na pagbubulgar sa isyu ng extrajudicial killings. Ayon sa co-chair ng Quad Committee na si Manila Representative Bienvenido Abante Jr., desisyon na lamang ni Leonardo ang hinihintay ng komite. Ang buong detalye sa ulat ni Milky Regonan. May posibilidad na susunod si dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo sa ginawa ni dating PCSO General Manager Royina Garma at mas marami pang impormasyon ang ibubulgar nito sa issue ng war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Manila Representative Bienvenido Abante Jr., co-chair ng Quad Committee, hinintay lang nila na magdesisyon si Leonardo. Naniniwala si Abante ng gaya ng testimonya ni Garma, matindi din ang magiging pasabog ni Leonardo at i-corroborate ang sinumpaang affidavit ni Garma gaya ng reward system kaya talamak ang EJ case. Sa mga testimonya ni Garma, si Leonardo umano ang nag-implement ng utos na patayin ang 3 Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm, pagpapatupad ng Davao model sa buong bansa at iba pa. Hindi naman napigilang mag-react ni Abante sa sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na magsasagawa sila ng imbestigasyon sa issue ng EJ case at padadaluhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Abante, anong inaasahan sa hearing kung mismong si Senator Bato ang mamumuno sa investigasyon. Gayong siya ang sinasabing nasa likod ng Oplan Double Barrel nang siyang hepe ng PNP. Narito si Manila Representative Bienvenido Abante Jr. Hindi. Paano niyo pa nasabi, sir? Well, the thing is, he became the Director General of the Philippine National Police during the time of the former president. No? But just imagine, he was only a Brigadier General all of a sudden. Nagdagdagan siya ng star, no? Naging Major General siya and naging Director General. So I would think that he would be more biased than actually balanced in that hearing. No? Dagdag pa ni Abante, malaking posibilidad na baka hindi matuloy ang investigasyon ng Senado dahil baka si Senator Bato lang naman ang nagsasabi na iimbestigahan niyang issue ng EJ case kung saan nadidiin ang dating Pangulo at walang ibang senador ang sumusuporta dito. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regonan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.